it's already 4 o'clock. Meron na lang tayong isang kalahating minuto. 30 seconds. Okay, handa na po natin yung mga sarili natin, yung ating musician, ang ating song leader. Handa na ba? At niling po lahat po tayo mag-staying lahat para sa ating first song, para po sa ating Gospel Hour. Song number 193, tayo po mawit na malakas para sa ating Panginoon. Tayo po mag-staying lahat para po sa ating pagsiawitan. First, second, and fourth stanza po, This world is not my home. On the first stanza already sing. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures I laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. They're all expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. I know He'll take me through I am weak and poor, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just up in glory land we'll live eternally. The saints of every hand are shouting victory. Their song of sweetest praise bring back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Amen? Okay, magandang umaga ay hapon. Tayo po ay manalangin.
Ama namin Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat po muli kami sa binigay niyo pong oras sa amin upang kami po uli ay magkakasama, O Lord, na mananalangin, mag-worship sa inyo, Panginoon, mag-fellowship, Panginoon. Salamat sa patuloy niyo po na binibigay na biyaya sa amin ang kalayaan, Panginoon, na mag-aaral ng iyong salita at kalayaan, Panginoon, na magtipon-tipon, Panginoon. Panginoon, kung may mga bagay kami na hindi pa naihihingi ng kapatawaran sa hapong ito, Panginoon, nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon, nang sa gayon ang mga bagay po namin pong makikita ngayong hapon, Panginoon, ay patuloy na mangungusap po sa aming pong pusong, Panginoon. Maraming salamat sa hapon na ito. Patuloy niyo pong gabayan ang lahat po ng programa na aming pong gagawin mula po sa aming pong music ministry, sa aming pong AV ministry, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa aming pong connection, Panginoon. Patuloy niyo po itong panghawakan, Panginoon, nang sa gayon patuloy ho kami na magkaroon ng maayos na reception, Panginoon, at sa mga makikinig po na nasa online ay patuloy po silang makapakinig ng may maayos, Panginoon, na connection, O Lord. Maraming salamat din, Panginoon, sa gagamitin ho ninyo na mensahero ngayon, Panginoon. Patuloy niyo pong i-empower at nawa, Panginoon, ang salita niyo lamang po ang tunay po na may taas, Panginoon. Muli po naming ibinibigay sa inyo ang programang ito. Nawa, Panginoon, mabigyan po namin kayo ng tamang kapurihan sa hapon po na ito, Panginoon. Ito lang po aming dalangin sa pangalan po niyo si Kristo na tangi po namin tagapagligtas. Amen. Tuloy-tuloy po tayong magsawit at sa ibo'y magsipong lahat. Song number 82, let's sing Mansion Over the Hilltop. First, second, third stanza po ng Mansion Over the Hilltop. 82. Sing. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want the gold one, the silver line. I got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walks the streets that are purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like a prophet, my pillow a stone. And though I'll find him no permanent dwelling, I know he'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Don't take me for wrong. Amen. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of that city. I want a mansion, a harp and a crown. Chorus. I've got a mansion just over the hilltop in
streets that are pure as gold. Amen. Tawagin pa natin si Pastor. Okay, thank you very much. At magandang hapon muli sa inyong lahat. So handa na ba kayong umuwi sa langit? Sabi nga dun sa ating awit, I have a mansion where in heaven. Amen? Yan po ang ating hope. Our original lasting home, heaven. Okay, meron ba tayong first time ngayong hapon? Kailan natin i-welcome. So, the same face, same faces. At kung wala tayong bisita, so of course, binabati pa rin natin yung mga may special day. Amen? Okay, wala naman sila kaya hindi na tayo kakanta. Ha? Okay, yung mga mag-invite kakantahan natin. Okay, so kung wala na po tayong kailangang i-welcome, so dadako na po tayo sa ating announcement. Once again, thank you sa inyong offering para sa mga taga Isabela. So nakarating na po yung ating tulong at pinadala ko through my sister, Remy, and then yung aking kapatid na spokesperson ng aming barangay ay siya na po yung nagbahagi. So nakakatuwa at sabi nga nila ay sila ay nagpapasalamat sa ating konting tulong sa kanila. May pumasok na 4,500, dinagdagan ko ng 500 para maging 5,000. So meron pong mga 32 na tao ang nabigyan. Sabi ko kasi kahit konti lang naman, pero kung 300 ang isa ay konti lang mabigyan, marami sila. Kaya sabi nga meron daw dalawang hindi nila nabigyan. Pero okay naman, pero nahiya sila. Sabi kami na lang, babalikan na lang namin. Sabi na bukas o ngayon ay bibigyan. So yung sister ko, sabi niya, yung sa akin, bigay ko na lang sa kanila. So ang blessing doon, sabi nung sister ko, sige, wag mo na ipadala yung 5,000, ako na yung ibibigay ko na yan sa church nyo para sa aking Thanksgiving. So bumalik din. Amen. Okay? Kaya sabi nga sa Bible, when you give, you will also receive. So yan po yung mga taong nasa paligid namin doon, barangay namin, So nakikita niyo naman itsura, mukhang talagang naghihintay pata ng kasunod. So 32 na tao yung nabigyan natin. Okay, ano pang ating ibang announcement? This morning, for 2 Sundays ay meron po tayong mga nagiging bisita. So kayo ng umaga binilang ko 19 visitors ang ating bisita. Amen. So umabot tayo ng ilan yung attendance natin? 221. So Amen. last Sunday 206. So ngayong umaga, kayo ng umaga is 221. Okay, so masaya po ba kayo? Yan po yung Amen. bunga ng ating kumbaga pagtatanim. Kaya sabi ng Bible, pag wala tayong itatanim, wala tayong aanihin. Kaya during pandemic, yan ang ating ginawa. Tuloy-tuloy yung ating visitation, Bible study, extension classes. So kahit minsan ay parang tingin nila tayo po ay merong COVID, pero purihin ng Diyos hanggang ngayon ay free pa naman tayo. Amen? At this coming December 6 ay makakaroon po tayo ng baptism. Kaya pag-pray natin, so itong pandemic na ito ay magiging pangalawang baptism na po natin ito. Kaya yan po, thank you sa inyong patuloy na suporta, panalangin sa ating simbahan, at patuloy na pag-akay ng kaluluwa. So meron tayong mga members na involved pa rin kahit hindi sila mga workers, volunteer, Sister Ana, meron silang regular na extension class doon sa kanilang lugar, sa may Ligue. Okay, so mayroon pang ibang tayong mga members na tumutulong sa Bible study, visitation, every Saturday din. Okay, so kayo ng umaga, 19 ng visitors natin. Last Sunday, umabot tayo ng mga 21 o 22 na bisita. So lahat po ng ating mga bisita, ang aming policy ay kailangan witnessan sila habang nandito sa church. Amen? Kaya yan po ang trabaho natin na mag-akay
ng kaluluwa sa ating Panginoon. So yan po. And then ang ating Thanksgiving ay sa December 20. So ang ating pinaka-theme diyan ay Be Thankful unto God. Kaya sabi ko kayo ng umaga, since nag-start ang 2020, ay talagang marami na tayong mga sakuna na naranasan. And yet, naranasan pa rin natin yung biyaya ng Diyos. Hindi pa rin tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? So, it is rightful na tayo ay laging maging mapagpasalamat sa Diyos. So, ang ating ang ating Thanksgiving ay ito ay mapupunta sa project natin sa upgrading ng ating sound system. At inisip ko na rin na ipag-pray na rin natin kasi sabi nung tumingin dito ay, Pastor, mas malaga na ma-improve nyo na yung sili nyo kasi kasama yan sa magiging problem sa inyong sound. So, magiging soundproof ang gagawin diyan para maganda yung bounce back ng sound sa loob ng ating church. So, yun po, isama nyo sa prayer at yung ating Thanksgiving, tulad ng ating ginagawa, tuwing Thanksgiving natin ay parang gift natin yan sa Panginoon. Amen? So, yung bunga ng ating Thanksgiving lagi, itong church natin, doon tayo nakaipon para sa ating church building project. Kaya ito ay bunga ng ating pagpapasalamat sa Diyos. So, lahat po ng nakita nyo dyan ay yan po, galing sa project natin sa ating Thanksgiving. So, yun po, since ang Christmas, sabi nga nila, ay birthday ng Panginoon, tayo ang magbibigay ng regalo sa Kanya. Amen? So, God is so good to us. Kaya, nararapat lamang natin siyang pasalamatan. Katulad ng wise men nung pinuntahan si Christ, anong siya pinanganak, di ba? Ay nagbigay sila ng kanilang mga regalo. Gold, sabi nga, myrrh, frankincense. Ayan po yung kanyang mga mamahaling regalo. Okay. So, any more further announcement? Yung mga BI student, kakausapin ko nga mamaya. At yung ating mga estudyante from Alcala ay nagtatanong sila kung meron tayong Bible school at ready sila na pumasok na sa Bible school pero maybe pag-usapan natin kung ano kasi may mga nasa Tarlac. Baka tingnan natin kung ano yung magiging pwede kung sila face-to-face na mas maganda. Pero kung hindi sila available, baka mag-online din tayo, no? Pero meron naman tayo dito, punta lang kayo dito, yung taga-Alcala Sugulo ay pwedeng online na lang sila. So maraming may interested na papasok sa ating Bible School. Okay, wala tayong ibang announcement? Wala na? Kasama pala natin si Brother Ethel ulit. Amen, brother. Welcome ulit, no? So, siya po ay, alam nyo naman, nasa malayo kaya limited ang kanyang pag-uwi. Tinatago ni Ana kapag umuwi, Joke lang, So, sila ay nasa military kaya bibihira lang nakakauwi yan. Okay, so kung wala na po tayong bisita, tumayo na po tayo. Ihanda na po natin ang ating sarili at tayo po muli ay magbibigay sa ating Panginoon. Amen? So, tumayo na po tayo lahat. Offering Song 301, Proclaim It Wherever You Go. First, second, and fourth stanza po ng Proclaim It Wherever You Go. On the first stanza already sing. If you know Christ Jesus died and saved you from sin, proclaim it wherever you go. If you feel God's Holy Spirit prompting you within, proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yielding for the blessing that you know. Proclaim it wherever you go. If you find that Jesus is sufficient for your need, proclaim it wherever you go. If you know that's daily your hungry soul that feed, proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessing that you know.
proclaim it wherever you go. If His word you tested and upon each promise true, proclaim it wherever you go. Sing. Amen. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, waiting for the blessing that you know. Proclaim it wherever you go. Amen. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Father in heaven, thank you, Lord God, sa hapong muli ito, Panginoon, na nandito kami para magpatuloy sa pagsamba, pag-awit sa iyong dakilang po pangalan po, Panginoon. Lord, thank you po sa opportunity na sambahin ka. Muli na naman po, Panginoon, sa oras na pagbibigay ng kaloob para sa iyo, patuloy na ipinapanalangin po namin ang inyong mga anak na tapat, na nagbibigay ng kaloob para sa inyo. Pagpalain niyo nawa ang bawat isa po, Panginoon. Ganoon din po sa mga hindi pa natuto na ibigay ang kaloob para sa iyo. Holy Spirit ko po mag-work sa kanila at para makita po nila ang pagpapala ng sumusunod sa iyong salita. Ganoon din po, Panginoon, sa pera po na malilikom, patuloy na ipinapanalangin po namin ito na pagpalain niyo din po magamit muli sa gawain nyo dito sa Bayambang Baptist Church. Patuloy na kami nagtitiwala na ipoprovide mo po lahat ng mga pangangailangan ng Bayambang Baptist Church, especially sa gawain ng pangangalap ng salita, pagbibigay sa mission po, Panginoon. Yan na po aming samad dalangin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen.
and die. Down at the jail that night, still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fire darts around you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. When suffering comes along and we still sing Him songs, that is when we bless our Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fire darts around you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fire darts around you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. That's when God wants to hear you sing. Amen. So God's want you to hear, yeah, to sing, para kumanta. So pag-pray nyo po dahil we're going to launch our new album with the workers. Joke lang, di ba? Special number daw kami mga worker at mga men. Amen. Yeah, and now this is what we are waiting for. Tawang-tawa si Ate Jo, pag nagpa-practice ng kanta, di ba? Yung piano, hindi ko mahanap yung tono. Siyempre, sila ang mag-a-adjust. Yan ang biyaya ng Panginoon, di ba? Paano natin to i-adjust, sabi nila. Di ba? O sige, ako na lang. Di ba? Sabi ko naman, flexible naman yung voice ko. Sabi ko. Yan yung talagang pag magaling kang kumanta. Joke lang, nagloloko na naman tayo eh. Okay, so pinapatawa ko lang po kayo at pinapatawa ko lang din sarili ko. Yeah, so thank you sa opportunity. And privilege again na nandito po sa harapan nyo para magbahagi ng salita ng Panginoon. So tayo tumayo pong lahat. Good afternoon sa ating lahat. Amen. Tapurihan ng Panginoon at nandito po tayo para magpatuloy sa pagsamba. Nakakatuwa yung attendance natin ngayong umaga, kaninang umaga na ang dami po natin, maraming bisita. Open po natin yung Bible po natin sa Book of Joshua, chapter 24. Basahin natin tong 14 to
15. Ako yung 14, tapos sabay-sabay tayo sa 15. Okay lang po ba? Nandiyan na po ba kayo? Say aloud, amen po, pag nandiyan na po kayo. Amen. So, Joshua chapter 24, verse 14. Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity, and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Verse 15, ready, read. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So, nandiyan po yung key ng ating pinaka-main text po natin. Nandiyan po ang title ng message po natin. So, let us pray. Father in heaven, thank you, Lord God, again sa opportunity na magbahagi ng isalita. Thank you po sa inyong mga anak na nandito sa hapong ito. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat po ng iyong kabutihan sa amin. Thank you, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang. Bagamat kami ay minsan maraming pagkukulang. Panginoon, narito po kami muli, umihiling ng pagpapala ng banal na Espiritu para patuloy namin na maunawaan ng iyong salita. Ikaw po makita, Panginoon, hindi ako, hindi ang aking mga kahinaan. Lord, muli humingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Nawa ito ay hindi maging balakid para ang bawat isa sa amin ay hindi maunawaan ang mensahe na gusto mong iparating po sa amin po, Panginoon. Ganun din po sa akin po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang kapurihan at ikaw po ang makita at ang dakila mong pangalan ang maitaas. Yun na po aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So yung text po natin o ang title ng message po natin this afternoon ay nandiyan sa text po natin sa verse 15. Itong si Joshua sa verse 15 ay nung malapit na siyang mamatay ay pinagsabihan niya ang mga Israelites, okay, mga Jews. Sabi nga diyan, and if it seem evil unto you, verse 15, to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of Amorites in whose land ye dwell. Sabi ni Joshua, but for me, sa akin at ang aking sambayanan, we will serve the Lord. Amen? Amen po ba? We will serve the Lord. Yeah? Yun po ang title, We Will Serve the Lord. Ang title ng message po natin this afternoon. Okay? So ito ay isang mahalagang message na minsan paulit-ulit na natin napapakinggan. Pero sa paulit-ulit natin pinapakinggan, pero totoo nga ba na ina-apply po natin ang ating napapakinggan? Amen? Wala nang ibang sasambahin, sabi nga nila. Okay? Ang maraming mga tao ngayon na dumadaan sa iba't ibang mga pamamaraan ni Satan para i-deceive ang tao at lumilihis para sambahin ang mga makamundong bagay. Di ba? Sabi nga nang natuwa ko kanina, di ba? Sabi nitong bisita ko, itong si natapos mo na ba module mo, di ba? Ay yung ML ko po, sabi niya, module legend. Module legend. Natuwa ko, puro module eh. Ang kabataan nga na eh, imbis na mag-aral, nagmo-module, nagmo-mobile legend. Sabi nila. Sabi ko nga din, lahat ng kabataan na na-encounter ko, okay, sabi ng mga magulang nila, brother, pagsabihan mo nga yung anak ko, mobile legend ng mobile legend. Sabi, isama mo nga yan sa church. Sabi ng isang nanay. Pansin ko nga, mula bata hanggang sa ate, kuya, nagmo-mobile legend. Yun yung pinaka-trending ngayon na game eh. Yeah? Dati Dota. Ngayon naman, Mobile Legend. Yeah? Sabi nga ni Brother Ray, natawa din ako noon, di ba? Ano ba yung sabi ni Brother Ray? Kayang-kaya, sabi ng magulang.
Kayang-kaya mo yan, anak. Okay? Inulit, no? Inulit ni pastor, inulit ko din. Kayang-kaya mo yan, anak. Kayang-kaya mo nga akong sagutin yung module mo pa kaya. Pero sabi nga nila, kung wala ka nang maisagot sa module mo, ang isulat mo, magmahal. Dahil kahit kailan, hindi mali ang magmahal. Kabala, baka isulat nyo sa module ninyo, magmahal. Okay? So, patalastas lang din yan. Yeah? So, sabi nga, munta tayo sa ating topic. So, we will serve the Lord. The short background lang po tayo sa text na binasa po natin. Yung text na binasa po natin itong time na ito sa Joshua ay malapit na siyang mamatay. Okay? And then, chinarge niya ang mga Israelites. Alam niyo po, sa panahon natin, totoo itong mga realidad na pinag-uusapan natin. Sabi natin, joke-joke lang to, pero ito yung totoong nangyayari sa panahon natin eh. Okay? Binabati po natin lahat ang mga mensahe, minsan napapakinggan natin mula kay Brother Ray, Pastor, kay Brother Jeffrey, sa akin din, Brother Mickey, yung mga preaching natin sa mga realidad na nangyayari dito sa mundo. Dahil ito yung totoo eh. Na ang mga tao ngayon ay sabi nga nasa serious danger po tayo. Ang ating pamilya of a moral and spiritual collapse. Alam niyo po yung pagbagsak spiritual. Sabi nga, in this perilous time. Dangerous time na po ang panahon po natin. Marami ng mga sinisiksik si Satanas para ang mga mananampalataya ay mag-apostate, sabi nga nila. Okay, alam niyo ba yun? Lumayo sa simbahan, lumayo sa Panginoon. Ito yung pinaka-main problem ng mga Israelites nung panahon nila, nung panahon ni Moses, panahon ni Joshua. Itong si Joshua ay, sabi nga, pinagsabihan niya ang mga Israelite bago siya mamatay. So sabi nga niya, mamili kayo kung sinong sasambahin ninyo o paglilingkuran nyo. Okay? Ang Diyos ba ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga ama nyo noon? O yung Diyos na buhay? Okay? So yun yung chinarge niya ang mga Israelites to choose whom they would serve. Okay? So itong bagay na ito na nakakalungkot, na pagpipiliin mo din ang tao sa ngayon, sabi nga, charge din tayo ng salita ng Panginoon. Sino ba dapat ang paglingkuran nyo? Ang mga bagay dito sa mundo na nilikha ni Satanas para ilis tayo sa pagsamba sa Diyos? O ang Diyos na totoong buhay na nasa langit? Alam niyo po, maraming binigay sa atin ng Panginoon. Tulad ni Joshua, pinaalala niya sa mga Israelita lahat ng mga kabutihan ng Panginoon sa kanila. Mula kay Abraham na pinangakuan ng Panginoon na magkakaanak at ang lahi nito ay sabi nga magiging isang nasyon at dadami sila. At nito nang nasa Ehipto sila at ginawan ng Panginoon ang paraan para makaalis sila sa bondage na tinatawag. At yun, hanggang sa time ni Moses, nakalabas sila sa Ehipto. Okay, namuhay sila sa wilderness. Pero ang titigas ng ulo ng mga Israelites. Kung babasahin mo, Exodus, okay? Ang Old Testament books, ang history ng mga Israelites. Nakikita niyo kung paano sila napalaging pinagsasabihan. At most of them hindi nakaranas na makaapak sa promised land. Why? Bakit po? Dahil sa tigas ng ulo nila. Dahil hindi nila totoong pinaglilingkuran ng Panginoon. Nakukuha niyo po ako? Po? Sa atin din, ganun din. Ang daming ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Habang nasa wilderness sila, pinapainom sila mula sa pinukpok na bato, mula sa mana na nanggagaling sa langit, mula sa flesh ng mga quail. Ganun din sa atin din naman Napakabuti ng Panginoon sa atin. Tingnan niyo po. Kung ikaw ay kumilala na sa Panginoon, anong binigay niya sa atin? Buhay na walang hanggan. Amen? He's given you eternal life. He's forgiven you. Lahat ng kasalanan mo, wipes away. Wala na po, na-wipes out na po. At yun yung pangako ng Panginoon na meron tayong eternal life sa langit sa piling niya balang araw. At ito pa, nagpapatuloy na pinagpapala tayo ng Panginoon. Okay?
Lahat ng mga bagay na itinuro ng Panginoon sa atin, lahat ng bagay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi nga, walang dahilan para sumuko ka sa paglilingkod sa Panginoon at para lumihis ka sa iba at iba ang paglingkuran mo. Nakukuha niyo po ako? Yun po. Walang dahilan. Napakabuti ng Diyos sa atin. God's been good, sabi nga. Ngayon naman po, sumaliwanag na sinabi ni Joshua sa kanila, ako at ang aking sambayanan, ang aking pamilya, ay paglilingkuran ko ang Diyos. Ang Diyos na buhay. So, how about you in your house? If you in your house are going to serve the Lord, you must, number 1, fear the Lord. Amen? Number 1, fear the Lord. Pag paglilingkuran mo ang Diyos na buhay, kailangan mo siyang katakutan. Sabi nga, sabi dito, when we say fear to the Lord, or the Lord, having an appropriate reverence and holy respect to God. To fear the Lord is to have a reverence. Paggalang, nakukuha niyo po ako? Nakukuha niyo po ako? Okay? Yun po, pag sinabi mong hindi yung, pag sinabi mong katakutan. Okay? To fear the Lord is to hate evil. Proverbs chapter 8, verse 3. Pride and arrogancy and the evil way. Para katakutan ng Panginoon, iwasan mo ang mga masamang bagay, ang kasamaan, ang arrogance, sa pagiging arugante. Okay? Yun po ang pagiging pagkakaroon ng takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Sabi nga ng Bible, ito yung pinaka-foundation dapat ng tao. Alam niyo po, pag ang isang tao ay walang takot sa Diyos, kaya ang krimen, di ba, laganap dito sa ating mundo. Kahit dyan, kahit saan ka pumunta. Walang perfect na LGU, sabi nga. Pero ang ginagawa ng ating mga pulisya, napapakinggan ko sa mga Bible study, namin ni pastor sa police station, okay, na marami pa rin krimen na nagaganap. Why? Kasi kung lahat ng tao may takot sa Diyos, sa tingin nyo, hindi ba malilesen ang mga krimen na nangyayari dito sa mundo? Maraming krimen na nangyayari kasi maraming tao na hindi na kumikilala sa Diyos at hindi alam ang Bible at hindi takot sa Diyos. Amen? Amen po ba? Yun din po ang mga Hudyo. Okay, they didn't fear God. Takot lang sila sa Diyos kapag sabi ni Moses, kausapin natin ang Diyos mula sa Mount Horeb. Pero Moses, kumikidlat, kumukulog, nakakatakot, ayaw namin kausapin ng Diyos. Ikaw na lang kumausap sa kanila, sa Kanya. Sabi ng mga Israelite, sige, ako na lang. Pero, ang totoo nga lang, itong mga Israelite sa kanila ay mga ito, takot silang makausap ang Diyos. Pero hindi, mula sa bibig lang nila, ang sinasabi nilang takot sila. Kinatatakutan nila ang Diyos in a way na parang multo. Hindi ganon. Katakutan natin ng Diyos nang may paggalang, pagsamba sa Kanyang dakilang pangalan. Amen? Sabi nga, ibinigay sa atin ang Bible. Merong printed word ang Panginoon kung papaano natin malalamang bakit ko nga ba dapat katakutan ng Panginoon. Bakit ko nga ba kailangan paglingkuran ng Panginoon. Meron doon mga preacher. Ang ating pastor, mga preacher na itinalaga dito sa church na magsabi sa atin, magpaliwanag kung bakit, ano nga ba yung inuutos ng Panginoon. Alam niyo po, ang hirap sa mga preacher minsan, di ba? Na sabi nga, parang wala namang nangyayari sa mga ginagawa namin. Minsan, parang hindi naman nakikinig. Yun yung naisip minsan ng mga preacher. Pero itong pinakamaganda sa lahat, na kapag ang isang tao o isang mangangaral ng salita ng Diyos ay sinabi lang ng sinabi ang patungkol sa Bible o patungkol sa salita ng Diyos, bahala na. Okay? Hindi naman ang preacher o ang pastor ang magbabago sa buhay ng bawat isa. Ang Panginoon pa rin mag-work sa inyo. Amen? Amen po ba? Kahit abuti-buti lay sungot medya ay
Di ba? Nakanganga ka ng ganyan na, paglingkuran ng Panginoon, magbigay kayo. Manulat-ulat lay utak-utak tutay preacher. Pero kung yung taong yan ay hindi nag-work sa kanyang Panginoon at ang kanyang puso ay tigang pa rin pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi makakapag-work ang Panginoon sa kanya. Amen? Amen po ba? Okay? Sabi ni Joshua chapter 24 verse 19, "Ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgression nor your sins." Bakit kaya nasabi ni Joshua to? Sabi niya naman ni Paul sa Romans chapter 3 verse 18. Yeah? Yeah? Paul said, "There is no fear of God before their eyes." Yun ang tao. Walang takot ang mga tao sa Diyos. Yeah, alam niyo po, mapapalad tayo ngayon na andito tayo sa church age na tinatawag. Yeah? Dispensation of grace na tinatawag. Na kung saan hindi tayo namumuhay sa law, okay, ng Panginoon, kundi sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo ay nangaligtas. Amen? Ang mga Israelite ngayon, hindi makalapit yan sa Panginoon ng direct. They need the priest or the prophets para malaman nila kung anong gusto ng Panginoon. Pero ang biyaya sa atin, yeah, malalaman na natin kung ano nga ba talaga ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Amen po ba? Naligtas tayo, may direct, di ba? Access na tayo sa Panginoon. What a great privilege just because of our Lord God Jesus Christ, who died on the cross of Calvary for our sin. Amen? Tinanggal niya na yung barriers between man and God. Okay? Pribilehiyo yun na papaglingkuran natin ng Panginoon at malaman natin sa pamamagitan ng kanyang salita kung ano ang gusto ng Panginoon at kung paano natin siya mapaglilingkuran. Amen? Amen po ba? You cannot sincerely serve the Lord without fearing Him. Amen? Kailangan tayo magkaroon ng takot sa Kanya, pagsamba, paggalang sa Kanyang dakilang pangalan. Habang pinapakinggan natin ang Kanyang salita. Dapat meron doon, ito pala noon, no? Hindi pala makalapit ang mga tao noon sa Panginoon. What a great privilege. Ako, nakakalapit ako sa Panginoon. Hindi ko na kailangan ng pari, hindi ko na kailangan ng ang propeta, para malaman ko ang kalooban ng Panginoon sa aking buhay at kung paano ko paglilingkuran ng Panginoon. Eto na, binabanggit na sa atin linggo-linggo, sinulat na sa Bible. Amen? Amen po ba? Lord, natatakot po ako, di ba? Mayroon po akong paggalang sa iyo, gusto kitang paglingkuran. Anong gusto mo? Sa anong paanong paraan kita mapaglilingkuran, Panginoon? May kanya-kanya tayong calling. Di ba? Yung iba may kuling-kuling. Okay? Kuling-kuling. Okay? Diba? Turuan natin ang bawat isa. Magkaroon ng takot. Yung takot na may paggalang, totoong pagrespeto sa dakilang pangalan ng Panginoon. Sa magulang, di ba? Sabi ng mga ibang magulang, ay mga anak, mga bata ngayon, wala nang galang sa mga matatanda. Yeah, sa mga kabataan, sakit-sakit naman po yun Sabi na, wala nang paggalang. Di naman all, sabi ng mga bata. Pero yun yung nakikita ng mga matatanda ngayon. Alam niyo po, pag magulang ka, sabi niya, turuan mo magkaroon ng takot yung anak mo sa Diyos. Makikita mo, magkakaroon niya ng takot sa iyo. Amen? Amen po ba? Yeah? Sabi nga ng Panginoon, your children are supposed to fear you. Ye shall fear every man his mother and his father. Kaya mga kabataan, kaya tayo na pagsasabihan na minsan, ay huwag ka na pumunta dyan sa church. Wala rin lang pagbabago sa'yo. Sino nakaranas nun? Di ba? Totoo yun. Yeah. Wala rin lang pagbabago sa'yo. Yun nakakalungkot, pinagbabawalan tayo dahil wala naman talagang pagbabago. Hindi natin kayang maigalang ang ating mga magulang. Kaya kung kabataan ka, kung ginagalang mo ang Diyos, totoo ka natatakot sa Kanya, dapat igalang mo ang magulang mo. Amen? Amen po ba? Sundin mo ang mga magulang mo. Okay? The only way, okay, we may serve God acceptably is with reverence and godly fear.
Okay? Godly fear. With reverence, paggalang. So yun po yung number 1. To serve the Lord, you must fear the Lord. And number 2, okay? Serve Him in sincerity and truth. Number 2, when we say sincerity, to please God, we need 2 things. Para malugod natin ng Panginoon, kailangan natin na sabi nga ng 2 bagay na ito. The right attitude and the right action. The right attitude and the right action. Yeah? So when we say to serve the Lord in sincerity, means that we need to have the right motivation for serving Him. Sincerity means na honesty of mind. Okay? Honesty of mind. Ang nakakalungkot ngayon, maraming mga Kristiyano, lack of sincerity. Hindi seryoso, hindi honest. They are not honest with God. Okay? They are not honest with others and they are not honest with themselves before God. Hindi sila tapat sa Diyos, sa sarili nila, sa kapwa nila, lalo na sa Diyos. Okay? They are called hypocrites. Di ba? Mga paimbabaw lang po mga pinapakita ng ibang mga Kristiyano sa atin. Masakit pakinggan yun. Okay? So you must be absolutely honest with God. You must hear His truth and respond to Him according to His truth. Na kapag alam mo ng katotohanan kung paano sasambahin ng Panginoon, okay? Doon ka mamumuhay. Sabi ng isa, tumanggap na ako sa Panginoon. Kumilala na ako sa Kanya. Anong patunay na kumikilala ka na sa Kanya? Anong patunay na isa ka ng Kristiyano? Sino ang pinaglilingkuran mo? Sabi nga ni Pastor kanina, makikita mo sa isang tao kung sino ang pinaglilingkuran niya, okay, sa kanyang mga ginagawa. Amen? Amen po ba? To serve the Lord in truth means we must serve Him in the way that He wants us to serve Him. Para paglingkuran natin ng Panginoon sa katotohanan, paglingkuran natin ng Panginoon sa gusto ng Panginoon. Hindi yung gusto natin. Okay? Ay, ito yung gusto ko eh. Dito gusto ko, ito yung ganitong pamaraan ko paglingkuran ng Panginoon. No, 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 no. Merong pamamaraan ng gusto ng Panginoon kung paano natin siya paglingkuran. Amen? Amen po ba? Huwag tayong gumawa ng, sabi nga, self-religion na tinatawag. Kaya maraming mga relihiyon na lumilitaw dito sa mundo. Dahil ito, ganito namin gustong paglingkuran ng Panginoon. Ganito namin gustong sambahin ng Panginoon. Pero ano nga ba ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Doon tayo magbase. Amen? Amen po ba? Amen. Okay? So yun po. Doon tayo sa katotohanan. Huwag na natin sasambahin o babalikan pa yung mga bagay na kinamulatan natin. Alam ba yung mga kinamulatan natin? Okay? Yung mga tradisyonal na bagay. Okay? Ang totoong paglilingkod sa Panginoon, sabi nga, meron ka dapang right motivation. Our motivation to serve God must simply be based upon the fact that God is worthy of our service. That is our motivation. Na ang Diyos ay worthy sa ating paglilingkod sa Kanya. Sabi nga sa Revelation chapter 4 verse 11, diba? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. Okay? Tignan po natin yung Bible po natin. All things, and for Thy pleasure, they are and were created. Amen? Bakit ang Panginoon deserve niya ang ating paglilingkod sa Kanya? Kasi worthy siya dun eh. Siya ang lumikha sa iyo eh. Siya ang dahilan kung bakit nandito tayo eh. Amen po ba? Kaya worthy siya. Sabi ng igalang, sabi nga, balik tayo dun sa magulang, igalang mo yung mga magulang mo dahil pag wala sila yan, pag wala magulang mo yan, pag wala yung tatay mo na yan, kanina ko lang narinig to eh. Yeah? Sabi ng nanay, yeah? Sabi ng nanay ay anak sa kanyang nanay, yeah?
Bakit hindi na lang lumaya si Papa, Ma? Ganyan lang sinasaktan ka niya. Bata yun. 4 years old, sabi ng nanay. Anak, sabi ng nanay, ama mo pa rin yun. Kung wala yung tatay mo, wala ka dito. Amen? Yun yung sabi ng mananampalatayang nanay. Yeah? Na-share ko lang, hindi ko babanggitin yung pangalan. Siya ay si, joke lang. Okay? Yeah. Hindi ko babanggitin yung pangalan, pero siya ay si, totoo yun. Kung wala ang Diyos, okay, wala ka dito. Kaya nararapat lang na sambahin mo ang Diyos na buhay. Yun yung our motivation to serve God. Amen? Amen po ba? Dahil nararapat sa Kanya ang pagsamba natin. Last one, bilis lang tayo, no? Yeah? Hindi, meron pa pala. Third one, put away gods. Sa text na binasa po natin, now therefore, verse 14, okay, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers serve on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Put away the gods of your father. Okay? Making the choice to serve God is not a mere profession. Yeah? Ang paglingkuran ng Panginoon, hindi lang puro salita, puro dada. Alam niyo yon? Maraming Kristiyanong ganon. Na-convict ng Holy Spirit, kuno, yeah? Pero totoong nang kukonvict ang Holy Spirit lagi, ha? Okay? Lalapit sa altar at sasabihin niya, Lord, paglilingkuran na kita. Lord, gagawin ko ang lahat, yung buong buhay ko. Pagilingin mo lang ako. Pag pinagaling na, binigay na yung gusto, kinakalimutan ng Panginoon. Bumabalik sa dating siya. Maraming ganun. Yun yung mga nakakalungkot ngayon. Okay? So, ganun ang mga Hudyo. The Jews who heard Joshua did that, and they said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Siya lamang ang aming paglilingkuran. And they said, therefore, we also serve the Lord, for He is our God. Verse 16, they had a great profession, but as you know, yeah, pag ang tao nagsalita, puro lang salita, wala sa gawa. Kaya minsan marami nagkakasalita, pangako tayo ng pangako, pero hindi naman natin tinutupad. Amen? Sabi sa Biblia, pag nagpangako, katuparin mo. Amen? Amen po ba? Pag nagsabi ka, ibigay mo. Lord, bibigay ko ito. Ha? Tulad last week yung kwento ni Sapphira ni Ananias, di ba? Yun yung problema po. There was a problem. Joshua told them to put away their strange God. Mga Diyos-Diyosan, itapon nyo na yung mga Diyos-Diyosan ninyo. Okay? Paglingkuran nyo na ang Panginoon. Okay, wag niyo nang gayahin yung mga tatay, nanay ninyo, mga magulang niyo na nagtumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung gusto sinasabi ni Joshua, dahil si Joshua kilala niya ang mga Israelita, nakasama niya ang mga to eh. Mula paglabas sa Egypto hanggang nasa wilderness sila, hanggang sa pakikipaglaban sa mga kalaban nila sa Jericho, mga Amorites, mga Perizzites, mga Canaanites, mga Hittites, basta may mga Tites. Diba? Yun yung mga kalaban ng mga Hudyo eh. Na dahil pinangako ng Panginoon sa kanila ang lupa o ang promised land, makukuha nila yon. At sa gabay ng Panginoon at marami sa kanila ang hindi nakaranas na makaapak sa promised land. Dahil sa tigas ng ulo at ibang marami sa kanila ay still hindi pa rin tutong sumasamba sa Diyos, kundi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Amen po ba? Ayaw ng Diyos ang Diyos-Diyosan sa ating buhay. Itapon mo na yan, sabi nga. Makita nyo, wala tayong mga santo-santito dito. Plantito naman pala yun, di ba? Mga santo. Okay? Kahoy yun eh. Yun yung una kong nakita sa salita ng Panginoon. Dahil ako talaga, pinapahalagan ko yung mga kahoy na yan. Pero hindi pala. Ayaw pala ng Diyos ng ibang nasambahin yung mga kahoy-kahoy na yan. Amen? Kaya pag may mga kahoy-kahoy ka pa niya, sorry to say, pero ito ang sabi ng Panginoon,
thou shalt no other God before me. Ako lamang ang sasambahin mo, sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 20, verse 1. Wala ka ng ibang sasambahin kundi ang Panginoon na buhay na nasa langit lamang. Okay? You know why it is so hard for you and your family to serve the Lord? Because you won't put away your gods. Hindi mo pa tinatapon yung mga Diyos-Diyosan na yan. It is not enough na nasasabihin mo, oh sige, paglilingkuran na ko na ang Panginoon, pero nandiyan pa yung mga Diyos-Diyosan na yan. Yung mga iba naman, itinatago nila ang Diyos-Diyosan nila sa kanilang puso. Wala na yung Diyos-Diyosan, tinapon na nga, binasag na, pero deep inside, nasa puso pa. Naniniwala pa kay Maria na tagapagligtas. Hindi tagapagligtas si Mary, amen? Amen po ba? Okay? Ginamit siya ng Panginoon para ang Panginoon ay maging banal sa pagpapakapa na may panganak dito sa mundo. Yung iba, okay, lagi niyo pong tatandaan ito yung mga traditional na bagay, ayaw na ng Panginoon yan. Iwaksi natin yan. Amen? Amen po ba? And last one, okay, choose whom you will serve. Joshua chapter 24, verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods of your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, and whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Amen? It is not a choice you make, di ba? Na sasabihin mo ngayon, okay, paglilingkuran ko ng Panginoon ngayon kasi napakinggan ko yung message mo, brother eh. Hindi ganon. Sabi ng bata, Amen! Yeah? Dahil napifeel ng Holy Spirit yung bata daw. Okay? Okay? Paglilingkuran ko ng Diyos ngayon, brother. Hindi ganun, okay? Nasasabihin mo lang ngayon, dapat araw-araw sabihin mo yan. Amen? Sabihin mo ngayon, bukas hindi mo nagagawin. Hindi ganun. This is a choice you make this day. You make your choice and then you stick with it. Amen? Amen po ba? Stick with it. Manatili ka doon sa pinili mo na paglingkuran ng Panginoon. Manatili ka doon na hindi mo na paglilingkuran ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Iwasan mo na mga Diyos-Diyosan na yan. Diba? Miski yung mga Diyos-Diyosan na hindi santo, kung ano-ano pang mga Diyos-Diyosan yan. Mga social media, di ba? Nakakalungkot. Minsan inaagaw tayo ng social media. Facebook na tayo ng Facebook. Nagiging Diyos-Diyosan din yan. Amen? Kala natin, yung mga kung ano-ano mga pinapanood natin minsan, masakit mong sabihin yan, di ba? Pero totoo yun. Ng mga idols natin, yung mga artista ngayon. Pero sabi ko nga, kahit ganito ako kagwapo, joke lang, di ba? Wag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan na yan, sa mga bagay na yan, kung sino mga K-pop, idol mo na yan, na kung paano sila namumuhay, ganun ka na rin. Di ba? Dahil kung anong pinapanood mo, doon ka na rin nadadala eh. Pero pag sinugsob mo ang salita, ang sarili mo sa salita ng Panginoon, magiging kagaya ka ng Panginoon. Amen? Pag sinubsob mo ang sarili mo sa mga bagay na pinapanood mo sa social media, sa mga drama-drama na yan, magiging ganun ka. Di ba? So, hindi ganun, di ba? You can just serve the Lord. You can do what He wants you to do. You can please Him. Okay? Yun ang sinabi ni Joshua. Mamili kayo. Okay? Ang nakakatuwa lang, kung babasahin mo ang kwento ng buhay ni Joshua, kung paano siya nag-start sa kanyang ministry, hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang buhay, wala siyang ibang sinunod, wala siyang ibang sinamba, kundi ang Diyos na buhay na nasa langit. Yeah? Ang sinamba ni Abraham, ni Isaac, okay? Ni Moses, at sumunod siya sa time na ito. Tumamba siya at nagpatuloy sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Okay? So serve the Lord in fear. Respect Him for who He is and what He can do. Serve the Lord with sincerity. Serve Him with the right motivation. Amen? With the right motivation, serve the Lord in truth.
Serve Him according to the instruction He has given in the Word, in His Word, sa Bible. Serve the Lord exclusively. Okay? Siya lamang at wala nang iba. Amen? Amen po ba? So you must make a choice. If you haven't already made the choice to serve the Lord, you must make it today, not someday. Brother, saka na ko na paglilingkuran ng Panginoon. Someday na lang. Paano pag wala ng saka na? Balang araw na lang. Paano kung wala ng araw na balang na? Okay? Paano pag kumupas ka na? Yeah? Maganda yung laging payo sa atin na habang bata ka pa, ibigay mo na ang sarili mo sa Panginoon. Gawin mo na kung anong sinasabi ng Panginoon. Dahil kapag tumanda ka, totoo, magiging limitado ang magagawa mo para sa Panginoon. Saka mo lang marirealize, sana ibinigay ko na yung lakas ko sa Panginoon nung kabataan ko pa. Amen? Amen po ba? Yeah? Yun po yun. Right now, sasambay na natin ng Panginoon. Hindi someday, today. And to God be the glory. Okay, tumayo na po tayo lahat. So, choose whom you will serve. Are you serving God? Sino ba yung pinaglilingkuran natin? Yung tunay na Diyos, yung nagbigay sa iyo ng buhay, ng kalakasan mo, yung tumutulong sa iyo pag meron kang problem, amen? Yung mga sumasagot sa iyong panalangin, o baka yung Diyos mo na hindi gumagalaw. Ano? At yan po ang problem natin ngayon. Ano? Isa lang ang Diyos natin nasa langit. Amen? Buhay siya. Okay, awitin natin, Is Your All on the Altar, para sa ating invitation song. Okay, samahan niyo ako sa ating invitation song. On the first, you have longed for sweet peace and for faith to increase, and have earnestly, fervently prayed. But you cannot have rest or be perfectly blessed until all on the altar is laid. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control? You can only be blessed and have peace and sweet rest as you yield Him your body and soul. Second verse. Would you walk with the Lord in the light of His word, and have peace and contentment always? You must do His sweet will to be free from all ill. On the altar your whole you must lay. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control? You can only be blessed and have peace
peace and sweet rest as you healed him your body and soul. Okay, habang tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata. So yung napakinggan nyo, yan po ay nasa Bible. Yan po yung sinabi ni Joshua. Si Joshua ay kilala natin isang matapat na lingkod ng Diyos. At sinabi niya na sa kanyang buong buhay ay nakita niya na walang bagay na pinangako ang Diyos sa kanya na hindi ginawa ng Diyos. At nakita natin kung paano tinulungan, ginabayan ng ating Panginoon si Joshua. So napatunayan niya na ang kanyang Diyos ay totoong Diyos. Amen? Siya yung Diyos na humati sa Red Sea para sa ilililigtas ng Diyos sa mga Egyptian. Siya ang nagbigay ng kailang pagkain doon sa wilderness. Araw-araw, for how many days or how many years? God has been faithful to them by providing for their daily food. Maging sa kaaway nila, kung paano sila proteksyonan ng ating Panginoon. Yan ba yung Diyos mo? Siya ba yung pinaglilingkuran mo? Yung Diyos ba ni Joshua, ni Abraham, ni Moses, ni David, ni Daniel, ang Diyos mo? Ang Diyos ng mga apostol. Kaya ang challenge ni Joshua, sino ang iyong paglilingkuran? Ako at ang aking sambayanan, maglilingkod kami sa tunay na Diyos. So can you promise that to God? That from now on, you're going to serve Him, the whole of your family? That you will not depart from His word, from His commandments? Hindi na po tayo magtatagal. Kung meron kang gustong dalhin sa Diyos sa oras na ito, just come and pray. Sabi nga, bring your all on the altar. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita naming napakinggan. Alam ko, Lord, na ang iyong salita ay tunay na katotohanan at pawang katotohanan, Panginoon. At sinasabi niya kung ano yung nais nyo at sinasabi nyo patungkol sa inyo at kung sino ka at sino ang aming dapat sasambahin namin sa aming buhay. Yes, Lord, ang mga tao ngayon ay marami silang iba-ibang Diyos at ang Diyos na kanilang sinasamba ay sarilang gawa at hindi yung Diyos na lumikha sa kanila. Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya Panginoon, salamat po na piniliin mo ang Diyos na sa amin para makakilala namin. At aming masamba ay ang tunay na Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hindi ang Diyos ng mundong ito, kundi ang Diyos na nasa langit. Kaya Lord, alam namin si Satanas ay siya ngayon, Panginoon, ay sinasamba ng mga tao. Siya na ang ngayon ang pinaglilingkuran, sinusunod sa kanilang buhay. Kaya Lord, dito sa aming simbahan, dito sa church na ito, ay kayo lamang, Panginoon, ang aming sasambahin at wala nang iba. Kaya Lord, salamat po sa iyong salita na binigay sa amin ngayon. At ganyan po, Lord, sa mga desisyon na dinala ng iyong mga anak sa harapang ito, Lord, sa iyong altar. Kung ano man, Panginoon, ang kanilang muling sinuko sa inyo, dinala sa iyong harapan, pinag-pray, o commitment, Panginoon, o desire na ikaw lamang kanilang paglilingkuran, Lord, I bless you po, Lord, ang kanilang desisyon na ginawa. At maging, Lord, sa mga hindi nag-forward, hindi ko rin po alam ang kanilang mga puso kung meron man silang panalangin na ginawa ngayong hapon para sa inyo. Kay Lord na nakakalam sa lahat, ikaw na po ang bahala sa kanila. Kaya muli, Lord, salamat po maging sa taong ginamit mo ngayong hapon. I-bless mo ang kanyang buhay, Panginoon. Kaya muli, maraming salamat po sa iyong ginawa sa buong araw na ito.
In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So bago tayo mag-closing song, announcement po natin ay next Sunday, may meron pong youth fellowship. Okay, meron pong youth fellowship. Ang gagawin na lang natin ay pagdating sa preaching ay magjo-join na lang tayo. So ang fellowship ay mag-start sa 2 p.m. So pumunta na lang kayo ng around mga 3:30 para at least nakahanda na tayo dito, and then pagka-preaching na ay sasabay na po tayo magkikinig. Okay? So be sure that at 3:30 nandito na po yung mga adults, ha? Yung mga kabataan, 2 o'clock ang yung fellowship. So let's pray for this fellowship. Meeting after the service, choir members, orchestra, OBS live streaming team with Brother Monderin Ray. So meron daw kayong meeting. And then yung mga BI student mamaya, i-meet ko rin kayo. O, kahit unahin ko na lang kayo, short lang naman, ha. So yan po. Okay, so tumayo na po tayo lahat para sa ating closing song. Tawagin natin si Brother Jeff. Hello, hello. Tayo po tumayong lahat at awitin po natin ang Dwelling in Beulah Land. First, second, last stanza ng Dwelling in Beulah Land. First, second, and last. Sabay-sabay po tayo. First, second, last stanza ng Dwelling in Beulah Land. Diyan na kayo sa Amen. On the first verse, ready to sing. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins over racing on every hand. Doubt and fear and things over and vain to me are calling. None of these shall move me from Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Stanza, far below the surf of down upon the word is waiting. Sands of men and battle of the enemy withstand. Safe am I within the cause of God's word retrieving. Nothing that can reach me this Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Last stanza, viewing here the works of God, I sink in contemplation. Hearing now His blessed voice, I sit away bland, dwelling in the Spirit where I learn of full salvation. Gladly will I tarry in Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. Praise God! I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna
supply, for I am dwelling in Beulah land. Tayo ba'y manalangin? Manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat na sa langit, kayo po ang patuloy na pinupuri namin sa samba sa araw na ito. Panginoon, salamat po Panginoon sa buong araw, Panginoon, na binigay niyo po sa amin para po magkaroon po naming program sa araw na ito. Panginoon, salamat po Panginoon sa aming mga mensahe na napakinggan, sa aming mga musika na pakinggan, sa aming pag-awit sa inyo Panginoon, at aming mga papuri pa salamat Panginoon sa iyo. Salamat po sa aming pastor, Panginoon, na patuloy yung ginagamit. Dalangin namin, Panginoon, na itong mga preacher namin sa church na patuloy niyo po, Panginoon, na i-bless. Ganun din po sa kanyang family, pagkaluban niyo po silang kalusugan ng pangatawan. Ganun din po, Panginoon, sa mga member na nandito po, Panginoon, patuloy na sumasamba sa iyo at pinupuri ka, Panginoon, nakikinig ng iyong salita. Bless niyo rin po sila, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang member na nasa ibang lugar at nangangailangan ng inyong tulong, Panginoon. Tulungan niyo po sila, i-bless niyo po sila at guide niyo po sila, Panginoon, sa kanilang patuloy na pakikinig, Panginoon, sa live stream. And pinupuri ka namin, sinasamba, and dalhin niyo po kami patuloy at i-guide niyo po kami patuloy sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at sa susunod na linggo, i-gather niyo po ulit kami, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, na pansamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. BI student, dito tayo, bilisan natin. BI student, sandali lang tayo. Okay.